talaga kayong puso, sir? Alam niyo naman, kabuhayan lang namin nilalaban namin. Ito lang nangyayari dito ngayon sa Kyon. Please lang, nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya para sa amin? Hindi napigilang ibuhos ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang galit at pagkadismaya sa kasagsagan ng plenary session ng Senado noong Lunes, February 2. Ito'y matapos maiparating sa kanya ang kinakaharap na sitwasyon ng mga residenteng tumututol sa pagmimina ng Woggle Mining Corporation sa Dupax del Norte. Magmula nung dumating itong Woggle Corporation, parang talagang naisturbo kami lahat dito sa aming purok. Lalong-lalong sa amin na ako nagmamayari ng lupa na ito. Yung tubig na naman na galing doon sa taas, baka po mawala o kung kaya hindi mawawala, yung tubig masisira. Masama ang loob po namin dahil wala pong permission, no consent, there was no genuine consultation ever conducted dito. Nagulat na lang po kami, how come na meron na po silang exploration permit? Kaya galit na galit po ang mga tao rito. Ayaw po namin. Ito na po ang buhay namin. Ito po ang barikada na ito po ang simbolo ng tunay na pagmamahal sa mga anak, sa mga pamilya po namin. Ayaw po namin ang mining dito, gusto po namin ang simple at tahimik na pamumuhay. Ang ating pong simbahan ay naninindigan at tumatayo sa pagtutol ng pagmimina sa ating pong probinsya ng Nueva Vizcaya. Gawa po na alam po natin na ang epekto ng pagmimina ay hindi na po natin may babalik ang dating anyo ng kabundukan. Dalawa na pong dambuhalang mining company ang pumasok po sa ating probinsya. Sinasabi po natin palagi, ang lupa ng Nueva Vizcaya ay hindi po ipapamina, kundi ipapamana. Ayon sa senador, posible raw na binaliwala ng Woggle Mining Corporation ang LGU ng Dupax del Norte at mga residente. Kung ito ay totoo, hindi lamang ito simpleng pagkukulang. Isa itong malinaw na pagyurak sa local government code at sa prinsipyo ng local autonomy. Hindi maring baliwalain ang mga LGU sa mga desisyong ginagawa sa national level. Hindi rin maaring dead mahina lang ang mga komunidad na siyang direktang tatamaan ng epekto ng pagmimina sa kanilang lupa, tubig, kabuhayan at kalusugan. Suportado naman ito ni na Senator Risa Hontiveros, Senator Robin Padilla at Senator Loren Legarda. In closing, Mr. President, nais ko pong buong loob na suportahan ang privilege speech ng good gentleman mula sa Palawan at ang pagnanais nilang magkaroon ng investigasyon dito. Ganon din ang diwa ng aking ihahain na resolusyon sa lahat ng mga dahilan na sinabi na ng good gentleman. At idagdag ko na lamang po, alang-alang din sa legasiya no, ni Manong Kaloy Padilla ng Nueva Vizcaya. Ako po ay buong puso't kaluluwa, buong kaisipan na sumusuporta po sa talumpati ng boses ng masa, Senator Erwin Tulfo. Sapagkat katulad po ng nabanggit ni Senator Risa Hontiveros, ito pong lugar na ito ay pinamunuan at pinaglaban po ng aking amain, ang dating Governor Carlos Padilla. Ang amin pong pinagmulan ay iisa. At ito po ay ipinangako ko sa kanya na itutuloy natin ang laban dyan. At yan po ay hanggang sa kamatayan niya, hindi po niya pinabayaan ang Nueva Vizcaya. Saan na makakapunta ang mga katutubo, ang mga magsasaka, ang mga taong bayan na walang koneksyon sa politika? Sino na ang makakapagsalita para sa kanila kung nagiging putik ang mga ilog, kung nagiging butas-butas na sungka ang mga bundok at guguho na lang ang mga bundok dahil inuuka ng mga makapangyarihan o dayuhan na wala naman permiso sa mga nakatira doon. Mariin din nilang kinondina ang paghuli sa mga residenteng nagbabarikada sa lugar. Sa naging privilege speech ni Senator Erwin Tulfo, hiniling nito sa Senado ang mas malalim na investigasyon para sa mga aktibidad ng pagmimina sa Nueva Vizcaya.
Kapag ang mga mamayan ay sumisigaw dahil hindi sila kinonsulta at ang sagot ng Estado ay batuta at puwersa, may malalim tayong problema bilang isang demokrasya. Vanessa Bugtong, RNG News.